Pumupunta ba ang iyong anak? Nasa akin po yung anak ko doon po, sa loob. Nasa loob. Yes po, Your Honor. Magkasama kayo doon? Yes, So, yes, no Your Honor. problem sa kanya? Medyo nagre-request na po na kung makalabas daw kami, may plans siya. Sabi ko, konting tiis na lang, sabi ko po sa kanya. While you are in the station o as a station commander of Sasa Police Station, naka-receive ka ng call from Police Lieutenant Colonel Padua. Then, the intelligence officer of Bato de la Rosa, who was the city director of Davao at that time. Ano tong call na to? Can you describe? Ano po ito? The call pertains to, he informed me that there will be a entrapment operation which will be conducted in my area of responsibility, particularly in Malagamot, Barangay Malagamot, Your Honor. Okay. Anong operation ito? I think it is a entrapment operation, parang may swindling ata o fraud na activity po yung suspect. So, again, may namatay na naman. Yes, Tama Your pa? Honor. Tama po ba? So, ano nangyari? Naimbestigahan ba to? Na-process po ng SOCO at na-preserve naman po yung evidence. But since it is a implied, understandable po. So, again, So it is, kapag operation, so-called legitimate operations, pag may namamatay, walang nananagot sa mga namamatay. that call, Kahit na inimbestigahan po. Tama? it appears to be that way po, Your Parang, Honor. Mr. Chair, parang automatic dito, no? Kapag may operation, legitimate or not, may namatay, just may report lang, and then kung iimbestigahan ng IAS, hanggang doon na lang. Your Honor, Opo. unless po the relatives of the victim will file cases po. Okay. Pero hindi lang ganon. Kasi Yes. tayo po as government official, may responsibilidad tayo sa anumang nangyayari sa ating mamamayan. Lalong-lalo na mga pulis, di ba? To serve and protect yung ating mga kababayan. Kahit na kriminal yan o hindi, you serve and protect. And to give justice. Diba? Or kung nagkaroon ng excessive force or whatever. Diba? So, so tingin mo merong mali doon sa sistema, sa police as regards to that, Yes, Your Honor. na kailangan natin baguhin yung ano, no? It is true, Your Honor. Okay. Ito po bang Police Lieutenant Colonel Padua nasa service pa rin? Yes, Your Honor. Okay. So, nandun ka sa detention center ng HOR, tama po? Yes, Your Honor. Okay naman po, komportable ka doon? Okay naman po. I was able to adjust, Your Were Honor. you, pumupunta ba ang iyong anak? Nasa akin po yung anak ko doon po, sa loob. Nasa loob. Yes po, Your Honor. Magkasama kayo doon? Yes, So, yes, no Your Honor. problem sa kanya? Medyo nagre-request na po na kung makalabas daw kami, may plans siya. Sabi ko, konting tiis na lang, sabi ko po sa kanya, Your Honor. So, she's not schooling? Alam ko babae yung anak mo? Di ba siya nag-aaral? Online po siya, schooling ngayon. okay, As long as online. may internet, Your Honor, nakakaaral siya. Alam mo, Mr. Chair, disclosure, nung last hearing, nakita kami ni Colonel Garma sa loob ng CR. Talagang nagtaka ako bakit niya ako niyakap. So sabi niya, parang gumaan ang loob niya. Well, sabi ko, buti na lang po, nakikipag-cooperate kayo para makita natin yung katotohanan. At ang sabi niya, yung kanyang anak ang nag-push sa kanya na magsabi ng katotohanan. At yung nakagaan sa loob. Alam niyo po, bilang ina, ako po, ina po ako ng 2 lalaki. Talaga pong yung pag anak na yung nagsasabi, talagang makakonsensya ka eh.
minsan, Mr. Chair, nasagad-sagad ko yung trabaho bilang union leader, no? Pag nagsabi yung anak ko na, Mama, hindi na tayo nakakapunta sa ganito, puro ka na lang trabaho, puro ka. Yun ang nagiging, konsensya effect ng nanay, yung kanyang anak. At buti na lang ay nag-cooperate si Colonel Garma. Alam ko yung sinasakripisyo ng isang ina sa ganitong situation. Katanungin ko sana, Mr. Chair, kung tumatawag yung anak niya, yung pala nandiyan dyan. Good evening, Colonel Garma. Leonardo, boss. Sorry. Colonel Leonardo, I'm sorry, dito ako nakatingin. Thank you, Mr. Chair. Dati po kayo sa NCRPO, Colonel Leonardo. Tama po, Mr. Chair. Anong taon po yun? That was 2015 to 2016, Mr. Chair. Opo, ano po ang naging trabaho niyo sa NCRPO? I was assigned the responsibility of as a station commander of Station 10, and after that, Station 2 of Manila, Mr. Chair. Napunta rin po kayo sa Maynila. Correct po, Mr. Chair. Saan po sa Maynila? Pandacan and Moriones, Mr. Chair. Yung Pandacan po, anong distrito sa Maynila yon? I think parang halo po yung District 5 and 4 yata po, Mr. Chair. Kundi po ako nagkakamali. Yung isa pa po sa Maynila, saan po yun nabanggit nyo? Moriones po, Mr. Chair. Saan pong distrito yun? I think Sa Tondo po yun, no? Tondo po, Mr. Chair. District 1 po ng lungsod ng Maynila. Opo, Mr. Chair. District 1. Opo. Masasabi niyo po ba sa akin kung ano yung mga naging accomplishments nyo doon sa pagdidestino nyo o sa serbisyo nyo sa Maynila? Yung pinaka-primary accomplishments po ninyo, Colonel Leonardo. I believe marami po kaming arrested wanted persons and operation against drug personalities na successful, and implementation of search warrants that were also implemented successfully, and filed cases against these personalities, and also contributed a lot in deployment of patrollers in those two areas, Mr. Chair. So you would say, Colonel Leonardo, that you are proud of your performance when you were assigned and you served in the city of Manila? Proud naman po kayo. Little bit, Mr. Chair, not actually. Oh. Average, Mr. Chair. Yes, Colonel Leonardo, because ano pong taon ulit yun? 2015 to 16? Tama po, Mr. Chair. Because during that time, we were hearing, medyo sumikat din po kayo noon sa lungsod ng Maynila na very